Samantala, balikan po naman natin si dating COMELEC Commissioner at IT expert na si Mr. Gus Lagman. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali ulit sa'yo, Connie. Opo, ito na. Kasi kanina naputol po tayo, no? At ang aking pong tanong lamang, dahil sa naganap po kanina na press conference ng Smartmatic at COMELEC, sinabi po nito namang si Mario, no? Na para bang, ito ho Marlon Garcia rather, na kaya daw nagkaroon nito ay parang ano lang dahil maliit lang daw yung naganap naman na pagbabago dyan o babaguhin, hindi na daw kailangan pang iakyat doon sa top level management kumbaga ng COMELEC. Ano hong reaksyon niyo dyan? Mali yun. Hindi niya pwedeng galawin yung pagka-in process na, kumaandar na, hindi na niya pwedeng galawin without authority of the COMELEC. Okay. Hindi pwede yun, bawal yun. Alright. Meron pa siyang isang komento na iaakyat lamang daw ito sa COMELEC Unbank kapag may pag-uusapan about financial impact. Ganun lang daw eh. Hindi. Paki-explica lang po para malinawan po lahat. Hindi pwede yun. Wala, pag umaandar na sila, gamit yung software, umaandar na ang proseso, wala na sila dapat galawin. Alright. No? Okay, yan din po naman ang sinasabi. Humingi sila ng authority sa COMELEC. Okay, meron daw na hiningan siya ng authority pero doon lamang sa representante ng COMELEC on site. Kaya niya na ginawa ito. Unbank. Ayun, alright. So malinaw ho yan ngayon. Ano? Kasi, dapat merong resolution. oo. So yun ho ang kanyang panig naman kanina na ibinigay at patungkol din po doon sa sinasabing 2013 na ginalaw daw niya yung resulta, dininay din ho yan ni Mr. Marlon Garcia kanina. Ano? Totoo yun. Totoo yun. Paki-elaborate lamang po, ano ho ba yung detalye nung sinasabi na 2013 na siya rin daw ang gumalaw ano, at dininay naman niya kanina sa press conference? Okay. The first 2 hours ng bilangan noong 2013. Okay. Biglang umakyat ang bilang ni, I think, Grace po. Umakyat ng 10 or 12 billion kaagad. Ang bilis, no? Alright. So, obviously, merong problema. Diba? At pumunta doon, itong Smartmatic, and I believe it was Marlon Garcia, no? At pinakialaman niya yung software. Alright. At kinorek niya yung mali. Obviously, mayroong diferensya yung software. Okay. No? Kinorek niya. Again, dapat nagpaalam muna siya sa COMELEC Unbank bago niya tinalaw. I see. So, noong 2013, kung may ganun pong... kung sino lang representative ang magsabi sa kanya. Hindi pwede yun. Okay. So, since 2013 na may ganito na po palang insidente na nasangkot din itong si Mr. Marlon Garcia, wala hong naging sanction ang COMELEC noon sa Smartmatic because of this? Until, ito na naman, meron hong sinasabi nga. Yun ang problema. Yun ang problema. Mukhang walang ginawa ang COMELEC, no? Kaya inuulit. Diba? Pag hindi mo pinarusahan, yung nagkamali, edi uulitin niya. Okay. Diba? Pero sir, doon po ba sa pagpapalit nitong question mark to enye, sinasabi ho kasi na based on dun sa lahat naman, even COMELEC was saying na wala talagang nabago naman sa datos o resulta po. Tama ho ba yun to say that? Na parang hindi naman talaga nabago at yun ang importanteng makita. Walang nabago doon sa numbers. Doon, I agree with them. All right. Na yung count, no, hindi mababago yun dahil lang dito sa binago nila ginawa Kenya. So Doon, even I agree with them. Okay, so even if it was just, sabihin na natin na on the part of Mr. Garcia na concerned lang siya para talaga maayos, yung spelling o kung ano man, ay hindi pa rin po pwedeng gawin. Hindi pa rin pwedeng gawin. Hindi magiging excuse, not even an excuse, Alright, so po pwedeng yung sinasabi naman ngayon ng COMELEC na pwedeng maging subject for investigation itong si Mr. Garcia and also, of course, hindi na rin po pwedeng, or po pwedeng maging posibilidad na hindi na muna bayaran ang Smartmatic because of this breach sa kontrata. Dapat parusahan yung nagkakabalik, di ba? Alright. Okay, malinaw po yun. At maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming mga information at detalye na inyo pong nalalaman. Maraming pong salamat, sir.
Yan naman po si dating COMELEC Commissioner at IT expert Gus Lagman.